Nilalagnat? Nangihina? May skin rashes? Baka dengue na yan. Alam niyo ba na ang dengue ay isang seryosong sakit na dulot ng kagat na infected na lamok? Maaari itong makaapekto sa kahit sino. Ngunit mas madalas itong magdulot ng malubhang komplikasyon sa mga bata. Patuloy pa rin ang pagtatala ng mga kaso ng dengue sa Baguio City at sa iba pang bahagi ng ating bansa. Kaya mahalagang manatiling alerto at maagap ang bawat pamilya. Akala ko po ba mas malamig dito sa Baguio? Pero bakit nagkakaroon pa rin ng dengue dito? Kahit mas malamig ang klima ng Baguio kumpara sa ibang lugar, maaari pa ring mabuhay at dumami ang mga lamok na nagdadala ng dengue. Kaya mahalaga pa rin maging mapagmatsyag at makiisa sa mga hakbang para maiwasan ang mga ito. Nagsisimula lamang ito sa isang simpleng kagat ng lamok. Ngunit maaari na itong magdulot ng mataas na lagnat, pagsusuka, matinding panghihina, pananakit ng katawan, pamumula ng balat o ang tinatawag nating skin rash at iba pang seryosong komplikasyon. Kapag ito ay hindi naagapan, maaari itong humantong sa matinding pagdurugo, pagka-hospital, at maging panganib sa buhay. Kung may nakakaranas sa mga sintomas na ito sa inyong mga tahanan, narito ang mga hakbang na dapat gawin. Painumin ng maraming tubig, oral rehydration solution, sabaw o iba pang liquid upang maiwasan ang dehydration. Kung nagpapatuloy ang lagnat sa loob ng 2 araw o higit pa, agad na kumonsulta sa doktor o pumunta sa pinakamalapit na District Health Center. Maaaring magpunas ng katawan at uminom ng paracetamol para makatulong sa lagnat at pananakit ng katawan. Iwasan ang pag-inom ng aspirin at ibuprofen maliban kung nireseta ng doktor. Bantayang mabuti ang mga warning signs tulad ng matinding pananakit ng tiyan, paulit-ulit na pagsusuka, pagdurugo ng gums o ilong, matinding paghihina o hirap sa paghinga. Kapag nararanasan ng mga ito, agad na magpatingin sa ospital. Buti na lang pala at may mga paraan upang maiwasan ang dengue. Pero mas mabuti pa rin kung maiiwasan natin ito, hindi ba? Tama! Prevention is still better than cure. Pero paano nga ba natin mapoprotektahan ang ating pamilya laban sa dengue? Huwag mag-alala, may mga paraan para maiwasan ang mga ito. Halagang tandaan na ang dengue kadalas nagsisimula sa ating sariling bakuran. Hindi kailangan ng malaking lawa o kanal upang dumami ang mga lamok. Kahit maliit na takip ng bote na naipunan ng tubig tulad neto, ay maaari ng pamahayan ng kanilang mga itlog. Marami ang nag-aakalang sa maruruming lugar lamang nangingitlog ang mga lamok na may dalang dengue. Ngunit ang Aedes mosquito ay mas gustong mangitlog sa malilinis at stagnant water na ating matatagpuan sa loob at paligid ng ating tahanan. Ibig sabihin, kahit malinis ang bahay namin, maaari pa rin magkaroon ng dengue sa mga lugar na naipunan ng tubig. Tama! Kaya ang pinakamabisang proteksyon laban sa dengue ay nagsisimula sa loob ng ating bahay. Maglaan ng at least 10 minuto bawat linggo upang inspeksyonin ang bahay at bakuran para sa mga maaaring pamugaran ng lamok. Gawin ang mga sumusunod. Tanggalin ang naipong tubig sa mga paso, lumang gulong, bote, lata, balde, at iba pang lalagyan. Suriin ang mga ornamental plants at iba pang halamang maaaring mag-ipon ng tubig sa kanilang mga dahon o lalagyan. Siguraduhin walang tubig na naiiwan sa mga dahon, lalagyan o paligid ng mga halaman. Palitan at linisin araw-araw ang mga lalagyan ng tubig ng ating mga alagang hayop. Kasama pala pati ang water bowl ng aso at pusa. Oo, kuskusin ang mga water troughs o pet water bowls upang maalis ang mga itlog ng lamok na maaaring nakakapit sa gilid. Linisin at patuyuin ng regular ang mga catch tray o drip tray ng mga water dispenser, refrigerator, air conditioner at iba pang kagamitang maaaring pag-ipunan ng tubig. Takpan ng maayos ang mga drum, timba, tangke at iba pang imbakan ng tubig. Linisin ang mga ololod, kanal at iba pang lugar na maaaring pag-ipunan ng tubig ulan. Pagkatapos ng ulan, ugaliing inspeksyonin ang bakuran, bubong at paligid ng bahay dahil maaaring may naiipong tubig na hindi agad napapansin. Siguraduhing maayos ang pagtatapon ng basura at gumamit ng basurahang may takip. Gumamit ng kulambo, long sleeve at pajama, screen sa bintana at mosquito repellent, lalo na para sa mga bata, buntis at matatanda. Ganun pala. Mukhang maraming pwede gawin sa bahay upang maiwasan ang At dengue. hindi lamang sa bahay,
mahalaga ring panatilihin nating malinis ang ating paaralan, opisina at paligid ng ating komunidad upang maiwasan ang mga mosquito breeding sites. Tandaan na ang lamok na nagdadala ng dengue ay karaniwang kumakagat sa umaga hanggang hapon at madalas nananatili malapit sa bahay kung saan ito na-hatch. Ibig sabihin, kung may pinamumugaran ng lamok sa inyong bakuran, hindi lamang sa inyong pamilya may panganib, kundi pati sa inyong kapitbahay. Kapag bawat pamilya ay regular na naglilinis at nagsusuri ng kanilang tahanan, napuputol natin ang cycle ng pagdami ng lamok at naproprotektahan natin ang buong komunidad. Makilahok din sa mga cleanup drive dyan sa inyong barangay at i-report ang mga bakanting lote o lugar na may mga naiipong tubig na maaaring pamugaran ng mga lamok. Tandaan, ang pag-iwas sa dengue ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan at ng mga health workers. Nagsisimula ito sa bawat tahanan, sa bawat pamilya at sa bawat lingguhang paglilinis ng ating kapaligiran. Hindi hadlang ang malamig na klima para sa dengue. Sa Baguio man o saan mang lugar, ang pinakamabisang proteksyon ay ang regular na paglinis at pagsugpo para sa pinamamahayag. Sa simpleng paglilinis, regular na pag-inspeksyon ng tahanan at pagtutulungan ng buong pamilya, makakatulong tayo maprotektahan ang ating mga mahal sa buhay at mailigtas ang mas maraming buhay mula sa dengue. 10 minuto kada linggo para protektado laban sa dengue ang pamilya mo. Maglinis, Magmasid, At mag-ingat para iwas dengue. Hatid sa inyo ng Baguio City Health Services Office. Serbisyong HSO, serbisyong taus-puso.